Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin ninyo ang aking kagagahan ko. Magkasundo kayo. Magmahalan, magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa mga sariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ng isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. So, pinapaalala ko sa atin ito na magmahalan tayo. Magmahalan kayo. Dahil kayo ay nasa Kristo. Sabi, hindi ba na masigla na kayo dahil kayo ay nasa Kristo? Hindi ba masaya kayo dahil alam niyo mahal niya kayo? So, mahal kayo ni Kristo. Ito ay makakatulong sa inyo sa paglilingkod sa church, knowing that God loves you. At nasa inyo at pinagsasamahan dahil sa mabuti ang pagsasamahan dahil sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu. Kung ganoon, lubusin ninyo ang kagalakan ko, sabi ni Pablo. Magkasundo kayo. Magmahalan, magkaisa sa isip at layunin. Okay, so magmahalan, magkasundo, at magkaisa sa isip at layunin. So, kaya ito ang sinabi ko kanina po, siguro po, meron na desisyon ng pastor na maaaring hindi natin kagad na naintindihan, hindi natin natanggap, o hindi na lang tayo magsakayon. Pero makaisa tayo hanggang ang pinagagawa sa atin na yung sa Biblia. At kung meron lang tayo nakikita na mga paggala, pagkilos ng bawat isa, kailangan tayo ay nagmamahalan at magkaisa sa isip at layunin. Hindi mo lahat ng nangyayari sa buhay, kundi ang layunin ng church. Dapat magkaisa tayo. Doon, kung nagkaroon na ng gawain, itinalaga na yun, sumang-ayon tayo, at ipagdasal natin yun. Okay? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o paghangad. So, hindi ko na yung miyembro ng church para ma-fulfill natin ang ating mga personal desire, ang mga personal na hangarin. Kung hindi, ang sabi ng Biblia, hindi lamang yung sarili nating hangarin, mga sariling hangarin, o paghahangad ng mataas ang sarili. So, hindi ko naghahangad na tayo ay maging importante, mas maging hula sa loob ng church, kundi yung kapakanan ng simbahan natin, lagi natin iniisip. Okay? Magpakumbaba kayo. Sabi, magpakumbaba, alisin natin ang kataasan ng ating pag-iisip. Ito po importante, ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Importante ito. Lagi isipin natin na hindi tayo ang the best. Hindi tayo ang pinakamabuti. Hindi tayo ang pinakamataas. Hindi tayo ang pinaka-importante. Okay? Magpakumbaba kayo at isipin nyo mas mabuti ang iba. So whether you're a worship leader or the children's ministry, kung tayo ay nagkakaroon ng interaction sa bawat isa, isipin natin na mas mabuti pa ang iba natin. Ibig sabihin, doon po naaalis natin ang pride natin, ang pagiging mataas natin. So, lagi natin isipin na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Okay, bibigyan ko po na example. Maganda magkaroon tayo ng illustration sa dali. Gino, pakiramit ako. Dito po tayo. Ganito po ang sinasabi kasi ito, na ituring mo na mas mabuti ang iba kaysa sa iyo. Okay? So, halimbawa ngayon, nag-inform na ako si June. Siya po ay elder.
So kahit po siya ang elder nito, hindi, ang dapat na iniisip kayo ni June, ay mas mabuti pa rin si Gino. Ganon, hindi niya pwedeng sabihin, oh, elder ako, Gino, mas mataas ako sa'yo, ganon. Dapat, mag-a-agree ka sa akin. Susunod. Ang sinabi ko ng Biblia, si June naman ay lagi niyang iisipin, mas mabuti ang iba kaysa sa kanya. Kaya hindi lamang kay Gino, kahit sino sa inyo, bagamat siya ay elder ng church, ang tingin niya ay mas mabuti kayo. Hindi papasok sa isip ni Kuya June, example lang po na siya ay pinaka-importante, siya may hawak ng susi, siya ay pinaka-una, o hindi magaganap ang gawain hanggang hindi siya dumarating. Ganon. Mas mabuti ang iba kaysa sa sarili. Yun ang dapat na iniisip ng bawat isa. Huwag lamang sarili ninyo kapakanan at isipin ninyo. So, ganun din po si Gino, hindi niya mamaliit din ang ibang mga nanunungkulan sa church. Halimbawa, ang mga Sunday school teachers, yung mga tiga nag-aayos lamang ng church. So, hindi siya mag-iisip nun na importante siya o hindi, mas mabuti pa rin ang iba. So, example lang yun. Alam ko, hindi naman sinasabi. So, yun po ang sinasabi ng Biblia ko, iisipin natin na mas mabuti ang iba. Ganun din po si Pastor Abby, hindi sinasabi, ako pinaka-importante dito. Ako ang wala mangyayari sa church na ito kung wala ako. Ganun din po ang sinasabi niya, ina-express niya na kung wala kayo, ang mga gawain ay hindi magagampanan, siya po ay mahihirapan. Kaya kailangan po kayong lahat. Sa church po, walang isang tao na importante na hindi matutuloy yung gawain, ang Panginoon lamang yun. So no one is indispensable. Ibig sabihin, walang kahit sino sa church na maalis na babagsak na yung church. Wala pong gano'n. Kasi yan, tinalaga ng Diyos yung mga nanunungkulan na kung sakaling may magampanan, ay merong susunod. Okay? Huwag lamang sarili ninyong kapakanan at isipin ninyo kundi ang kapakanan din ng iba. Okay? Okay, now let's read. Pastor Abby, distribute naman yung page 1. Page 1. Ito po ang mga natin, ma-apply natin. Pag sinabi po application, ma-apply natin sa buhay natin. Yung verse 1 po, ang sinasabi, may kagalakan ang mga Kristiyano. Okay? Maganda ang pakiramdam kung alam mo mahal ka ng Diyos. Yung sa verse 1 yun, ha? Ito pa, ang Holy Spirit ang tumutulong para maging maganda ang samahan. Kaya yun po, ang hindi mo wala sa Diyos, ang Holy Spirit. At pang-apat, dapat makita ang kagandahang loob ng mga kapatiran. Verse 1 yun, yung lesson. Yung verse 2 naman, ito makukuha natin mga lesson o may-apply nyo sa buhay nyo. Merong pagkakasunduan sa loob ng iglesia. Kailangan po nagkakasundo sa loob ng iglesia. Merong pagmamahalan ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Merong pagkakaisa ang mga miyembro ng simbahan sa lahat ng ginagawa at mga planong gawin. And verse 3, huwag puro sarili lang ang iniisip, maging mababa ang loob. Iwasan ang mga sariling ambisyon. Ilagay sa isip na mas higit ang kahalagahan ng kapwa kaysa sa sarili. Verse 4, iwasan ang puro pangsariling benepisyo at kapakanan lamang ang nasa isip. Iwasan natin po yun. Pangalawa, alamin mo rin at tugunan ang mga pangangailangan ng kapwa. At pangatlo, verse 4, ito ang lesson na tutukuhan natin, maging mapanuri ka sa mga sitwasyon ng kapwa. So itabi niyo po yan at yan ang application po ng verse Philippians chapter 2, verse 1 to 4. Okay, i-apply po natin to. I-apply natin to. Bibigyan kayo ng challenges ngayon. Pastor Abin, hindi natin, divide natin sila sa tatlong grupo.
ang senaryo, ano yung worship leader mo? Dapat manager ko na yung mic. So sabihin mo kung ano yan, ako 1, 2, 3. Dapat yung mic. Basahin Sa mo. number 1 po. Basahin ko po, Mark. Yung senaryo. Basahin ko po. Manood po tayo. Manood po tayo. Okay lang. Dito na tayo, manood po tayo. Ay, babasahin ko na lang. Basahin ko na yun. Basahin mo po kung ano yung gagawin nyo. Kung ano yung gagawin nyo. Yung worship leader niya sa church mo, may mabigat na problema, wala siyang kakayahang solusyonan ng mabigat na sitwasyon. No. Pero ikaw, may magagawa ka para sa kanya. Okay. Manood po kayo. Sakit din. Ay, 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 kaya mo pa po. Nay, maaari ka muna magpahinga, Nay. Ako na po papalit sa inyo para magpaawit ngayong gabi, Nay. Magpahinga ka po muna. Ako na lang po muna diin tayo para sa pag-awit natin. Ito lang po muna para... Okay ka lang po ba? Sige po, Nay. Ako muna po ang papalit sa inyo para magpaawit, Nay, ha? Yan lamang po. Meron kang ka-church member na pakailamera at lagi kang sinisiraan. Ano ang isang magandang pwede mong gagawin para sa pagkakabangan ng ka-church member mo? Ay, naku. Ayun na naman si Ruso. Palagi late. Wala nang ginawa kung late. Lagi na naman kayo. Oo. Hindi naman siya, hindi ba sa nakakasisimpa na late pa sila. Ano man may iyak sila. Mga Kristiyan, pwede ko rin nayayos na isang fellowship para kung hindi mga pag-usap-usap tayo o mga pag-ilag-ilag. Kahit Papayag po kami na magkakilala po kami at magkaintindihan po magkaroon po kami ng ano. So maganda po yan, pinadjust yung gawain pastor. Ating pastor, magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ang natasan ngayon sa gaganap ang group 2. Maraming salamat po na po ay magbigay po ito ng aral sa ating lahat. Amen po. Ito mo na yan. Sabi ko dito, yung worship leader sa church mo ay may mabigat na problema. Wala siyang kakayahang solusyonan ang mabigat na sitwasyon niya, pero ikaw ay may magagawa para sa kanya. Sis, meron kami nalalaman. Itong araw na buwan na to ay merong libreng check-up ng doon. Maaari ka namin tulungan, samahan upang ikaw ay makapunta doon at mapatingin ng karamdaman. Po, sa first po. Ay, Verse 1, number 2. verse 1, number 2. Ito na po, sabi po dito, malaki ang problema mo, pero dumating ang isang taong kailangan na kailangan mo.
sa perfect time, not too early, not too late. Ang misis ko bro, manganganak bro, wala akong pera bro. Ayun ba? Kailangan kung may paunang bayad, alam niyo may hospital, hindi tatanggapin kung walang paunang bayad. Kailangan ko, wala talaga akong ibang malapitan, kung mayroon nga lang. Walang problema. Meron pa naman ako dito ng contribution. Pwede ko naman ibigay sa'yo. Para masolve lang yung problema. Pero darating din meron, makakabayad ako sa'yo. Wala yung problem mo isipin mo. Basta't meron, walang problema. Seryoso lang. Po, tayo. Ito ang nagawa namin. Maraming salamat po. Kami po ang Group 3. Yung worship leader sa church ko, may mabigat na tema. Wala siyang kakayahang solusyonan ng mabigat na sitwasyon niya. Pero ikaw ay may magagawa para sa amin. Ready, action. Ganito. Yung asawa ko, meron nangangailangan din sa trabaho niya. Pwede ko siguro mapag-usapan yung asawa ko para ipasok yung asawa niya. Para pwede naman kung magpapagawa na ng pangangailangan niya. Ano yan lang? Parang kailangan niya ng ano? Trabaho ang asawa niya? Sakto na nga kailangan. Papunta ko bukas sa bahay para managulap ko. Okay. Verse 2. Number 2, verse 1. Malaki ang problema mo pero dumating ang isang taong kailangan sa perfect time. Not too early, not too late. Number 3. Number 3. Number 3. Meron kang package member na pakialamera at lagi kang sinisiraan. Ano ang isang magandang pwede mong gagawin para sa kapaginabangan ng church member mo? Isang bagay ang mahal na mahal mo, pero meron nangangailangan ng bagay na mahal mo. Napilitan kang ibigay sa kanya dahil mabait siya. Ay, thank you Lord. Hindi na lang may mga pangulog sa motor. Problema ka po ba, Nay? Meron akong problema kasi may sakit yung anak ko. Wala akong pera. Hindi ko maano yung anak ko. Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin kasi wala akong pera. Wala akong pambili ng gamot.
Kawawa naman yung Nay, anak ko. hayaan mo po, isasama po namin yan sa panalangin namin, Nay. Nandito nga ako sa chapel para magdasal, para maano yung anak ko. Hayaan mo po na hindi ka po papabayaan ng ating Diyos. Oo, nangangailangan kasi siya ng pera para sa gamot ng anak niya. Kailangan niya ng tulong. Nangangailangan siya ng tulong. Tita, next time pa naman po yung hulog sa motor. Papayara mo po yung cellphone ko. Ay, maraming salamat. Tulog kayo. Pamabuti po talaga ng Diyos, Nay. Nanalangin naman po tayo, Nay. At kakalo po ng Diyos ang ating mga panalangin. Huwag ka pumawala ng pag-asa, Nay. Salamat sa inyo. Palain ko lang ang Diyos. Amen. Pangalawa, galit na galit ka sa church member mo dahil nasira niya yung hiniram niyang plancha mo na mahal ang pagkabili mo. Sinugod mo siya habang nanggagalaiti ka sa galit. Pero ang ganda ng sagot at pangangatulan niya sa'yo, biglang nawala yung init ng ulo mo. Maganda naman po. Yan po ba ang susutin natin sa ating gawain? Marami pa Yung sa akin, meron pang ano. Kaso, Nay, kasya mo po ba to? Ay, hindi ko kasi yan. Kaso may problema tayo eh. Bakit? Paano? Nasunog yung plancha. Paano yan? Yung ano, yung may-ari, magagamit. Hihingi na lang ako ng paugnay po yung plancha. Ang dami kasi kailangan sa church. So, paano gagawin? Yan. Paano Diba, yan? makakausapin ko na lang siya. Puntahan yung may-ari at explain Sa mo na lang uli ko po. Kaya nga po. Sige po. Sabi mo, salamat na lang po kasi nasunog yung Tao po. Po. Ate, may kasalanan ako kasi. Ano po yun? Nasira ako kasi yung plancha. Ay, ano ba yan? Gagamitin ko pa naman. Ano parang gagamitin ko niyan? Eh, wala akong magagamit. Babalatyo ko naman ako. Anong gagawin ko nito? Ate, kasi alam mo ba kung ba't nasira? Ang daming curtain ng church na pinlansya namin. Tapos yung mga member namin, kailangan din ang damit nila. Eh, ang dami kong pinlansya na sunog. Ay, ganun ba? Galing naman pala sa chat, di ba? Bibili na lang ako. Salamat. Napakabuti mo, ate. Thank you. thank you po. Manood po tayo at mayroon po sana tayong matutunan sa pangyayaring ito. Verse 2 po, sabi po dito, isang bagay ang mahal na mahal mo, pero meron nangangailangan ng bagay na mahal mo. Napilitan kang ibigay sa kanya dahil mabait siya. Sis, ang ganda naman ng Bible mo. Pwede bang sa akin na lang yan? Kasi ang dami-daming problema pumapasok ngayon sa buhay ko. Wala akong Bible na mabasa sa bahay. Pwede bang akin na lang yan? Mahingi ko sa'yo. Siyempre may sis. Alam mo sis, yung Bible ito, matagal na ito sa akin. Ito may sentimental value sa akin. Dahil ikaw ay mabait, ikaw ay lagi nagsisimba sa ating church. Ito yung pagkakaloob ko sa iyo. Naway ingatan mo, at naway basahin mo, at i-apply mo sa iyong buhay. Maraming salamat sis. Hindi po, ito po ang aming sa verse ko, number 2. Ito po ang sitwasyon. Galit na galit ka sa ka-church member mo dahil nasira na yung hiniram niyang lansya mo na mahal ang pagkakabili mo. Sinugod mo siya habang nanggagalaiti ka sa galit, pero ang ganda ng sagot at pangangatwiran niya sa iyo, biglang nawala ang init ng ulo mo. Alam nyo, si Brother G, sinira yung plancha ko. Mahal ko naman Paano nangyari? Paano ba? Sinira niya kasi. Kaya na pala si Brother G. Bakit mo naman sinira ang plancha ko? Di ba hinira mo lang yun? Sis, pasensya ka na ha. Halika muna dito. Palinig ka muna. Inom ka muna para mawala yung init ng ulo. Sis, alam mo kasi, hindi ko naman sinasadya.
nadisgrasya lang, naksidente lang na nasira ko kasi nakalimutan ko inalis yung saksakan. So, pasensya ka na sis kasi yun, palitan ko na lang. Alam mo sis, ganito ang sinasabi sa Bible para maalis yung galit mo. Ang sinasabi sa Bible, ang tunay na anak ng Diyos ay merong magandang loob, may pagtitinting sa sarili. So sana sa mga ganyang bagay, kailangan natin lang. Thank you sis. Salamat din. Nagpapainuwan natin. Po, maraming salamat po. Bagay na mahal mo, pero meron nangangailangan ng bagay na mahal mo. Napilitan kang ibigay sa kanya dahil mahal siya. Meron ka bang pera? Kasi kapususulan na ako ng kuryente. Kailangan ko nang magbayad kasi ngayon ay binigay lang sa akin ng Mirazo ngayong araw lang. Kasi baka naman hindi mo akong tulungan para makapagbayad ako. Sige sis, kahit ito ang mahalaga sa akin, itong wedding ring namin ng asawa ko, siguro ito, sapat na ito, may papayarap ko sa iyo ito. Ay, papayarap ko ito sa iyo sis, para mabayaran mo yung ilaw mo para hindi maputulan yung ilaw mo sis. Maraming salamat sir. Kasi pag nagkaroon ako ng pera, ibabalik ko rin ito, sasakla ko lang sandali, sasakla ko. Number 2, galit ka sa church member mo dahil nasira niya yung hiniram niyang plancha na mahal na pagkabili mo. Sinugod mo siya habang nalaiti ka sa galit, pero ang ganda ng sagot at pangangatiran niya sa iyo. Biglang nawala yung init ng ulo mo. Makiusap ka na lang sa kanya na nasira niya, hindi ka na din pasensya sa kanya. Ang mahal ng pagkabili ko dito. Bakit nasira mo? Kasi na po. Hindi ko po sinasadya. Lahat dito na po. Nangalangin na lang po. Verse 3, number 1. Isang bagay na gagawin mo pa rin sa asawa mo kahit hindi kayo nagkikibuan dahil sa malaking away. Trabaho. Ito yung sahod eh. Ba't ganyan ka na naman? Hindi mo na naman ako pinapansin. Bahala ka nga na. Ito kayo. Nay, mga tita, kakain na po! Wow! Sarap na ito. Ay, sarap. Ano ba yung may tumo? Ano ba yung may tumo? Adobo? Ba't walang sabaw? Ito mo. Akin, atay, ah. Ako, atay. Kain na po. The best ka talaga. Lamang po. At lagi kang napapaya. Malaki ang sama ng loob mo sa kanya. Isang araw, humingi siya ng tulong sa iyo. Mga kapatid, paliwanag sa atin sa atin ng Panginoon. Bawal po, ang mga blessing ng Panginoon. Ito ay nakakasama sa ating pagkakas. Sana po, ang salita ng Diyos ay hindi sa Panginoon. Ito yung
Kasi naman yung asawa mo, lagi inom ng inom. Tubig. Asawa mo. Siyempre, hindi ko naman alam. Napapano ko ito. Napapano ko ito. Nanganganak na buwan na. O, tanggal natin sa hospital. Nanganganak na po siya. Iwan na lang ako sa bahay. Kasi Kami po muli sa inyo nasa harapan upang ipakita po ang sitwasyon sa nakasulat dito. Nawa magbigay po ito ng mas malalim na aral para sa atin. Maraming salamat po. Sabi po dito sa verse 3, number 1, isang bagay na gagawin mo para sa asawa mo kahit hindi kayo nagkikibuan dahil sa malaking away. Bakit na naman? Ano na naman ang nangyari sa inyo? Eh, tamang hinala na naman. Sorry, bababae na naman ako. Hindi naman totoo. Ganun ba? O, di mag-isaman. Ano tara? Wala naman. Sa trabaho mo? Okay lang bro. Napagod pero masarap yung trabaho. Kahit na pagod. Yung excited ako ngayon. Kasi yun. Ayun, kumusta yung trabaho mo? Bro. Ako naman. Puro overtime, mag-overtime na ako. Salamat. Yan pala eh. Abo, hindi kayos talaga yun. Hindi po, sabi po dito, verse 3, number 2. Yung pastor mo, lagi kang pinapatamaan sa preaching niya at lagi kang napapahiya. Malaki ang sama ng loob mo sa kanya. Isang araw, humingi siya ng tulong sa iyo. Alam mo ba, pastor natin, lagi ako pinapatamaan, lagi daw ako nagsusunod. Wala na ba ibang makita yung pastor natin? Ako na lang lagi nakikita. Ay bro, hindi ka pala. Ay, sabi pastor. Pwede nang tulong tayo bro. Kasi nasiraan yung sasakyan ko. Alam ko ikaw may motor ka eh. Meron pa nga gawain sa ibang lugar eh. Kailangan ko yung sasakyan. Malate na ako kung pagpasok sa'yo bro. Ay, hindi naman pastor. Ako, laksit sa akin. So, maraming salamat po. Dito po sa verse 2. Isang bagay na gagawin mo pa rin sa asawa mo kahit hindi kayo nagkikibuhan dahil sa malaking away. Manood po kayo. Mag na kayo, tapos na practice nyo, nood kayo. Tapos sa practice nyo, nood na daw kayo. Ano to? Ito na naman. Lagi na lang ganito yung ulo. Makalis na nga.
Salamat, Aman. Sa 2, yung pastor mo na lagi kang pinatatamaan sa preaching niya at lagi kang napapahiya, malaki ang samaan ng loob mo sa kanya. Isang araw, humingi siya ng tulong sa iyo. Pwede po mga ano na, patay ko. Tayo sa Philippians chapter 2 verse 1 to 4. Ang sabi po ng email, ayun na ang sinasabi ko. Wala na naman kayong Bible. Late na nga kayo dumating, wala pa kayong Bible. Sorry po, pastor. Pwede bang yung sa kanila nagtulog sa inyo? Wala kasi nang gagawin dito. Pastor, ito po, para po makapagamit po kayo ng yoga. Baka di pa po kayo makauwi sa inyo. Ano po? Maraming salamat. Verse 4 po, number 1. Masarap na ulam ang niluto mo. Marami kang anak na gutom, pero naalala mo yung kapitbahay mong medyo hirap din sa buhay. Ang problema, masungit yung kapitbahay mo sa'yo. Binigyan mo pa rin siya ng luto mong ulam. Ay, gutom na po. Nay, gutom na kami, Nay. Ang tagal-tagal mo naman, Nay, magluto, Nay. Kanina, wala daw ulam yung ano. Wala pera. Kapit-bahay natin, bibigyan ko kahit konti lang. Nay, gutom na kami, Nay. Akin muna, atay. Hindi naman. Bibigyan ko muna yung kapit-bahay natin. Bilisan mo na, Nay. Gutom na kami. Bakit po? Ano ba yan? Ulam po, bibigyan ko kayo ng ulam. Pagkat narinig ko, wala daw po kayong ulam. Ayoko po, salamat po. Maraming salamat po. Kahit ulam, pinamimigay. Kain na kayo. Kain na, may ano pa. Ay, salamat, Nay. Ano yan? Paa? Pinamigay mo yung atay? Po. Oy, next. Tumanggap ka ng free chocolate sa trabaho mo. Favorite na favorite mo ang chocolate, pero naalala mo ang asawa mo na gustong-gusto din niya ang chocolates. Muwi ka na very excited at binigay mo yung mga chocolate sa asawa mo. Hello. Ay, boss. Kamusta? Buti po. Trabaho ba kayo na maayos? Opo. Okay. Dahil magsisipag kayo, 1,000. Thank you po. 1,000. Salamat po. 1,000. Siyempre, may bonus kayo. Chocolate. Chocolate kayo. Salamat po. Chocolate kayo. Thank you po, Okay, sana lagi kayong good job, ha? Okay. Okay. Ingat! Ay, paborito pala ng asawa ko to. Ay, papasulubong ko na lang sa kanya. Kahit sabi, gusto ko rin. Ano ko na lang sa mga anak ko. Ito, chocolate galing sa trabaho. Wow naman. Naalala mo pa talaga ako, ha? Salamat sa'yo. Napakabuti mong asawa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Kami po ang Group 1. First po ay nagpapaanyaya sa inyo upang makinig po kayo sa mensaheng ito. At pag-aralan po natin kung ano po ang nilalaman ng salitang ito. Ito po ang verse 4, number 1. Masarap na ulam ang niluto mo. Marami kang anak na gutom, pero naalala mo yung kapitbahay mo medyo hirap din sa buhay. Ang problema, masungit yung kapitbahay mo sa'yo. Binigyan mo pa rin siya ng niluto mong ulam. Tay, ano ba tayo? Masarap yan, Tay? Here, ba yung kapitbahay? Wala na lang ako nagluto ako ng Lagi kayong maingay. Sandali lang mga
anak ha, bibigyan ko muna yung kapitbahay natin ha. Bakit po bibigyan sa ito? Siyempre, Bibigyan ng singil? hindi, mas kailangan niya kasi kanina pa wala silang ulam, wala daw silang luluto. Huwag na kayong Sama lang ang galit, paghihiraw na. Kayo kasi meron kayong pagkain, sila wala silang pagkain, kailangan ko silang bigyan mo. Doon mo na lang. Hoy, tanda! Hoy, minas mo! Sige, Hello sis, good morning. Oo, ano kailangan mo? Ito yung ulam mo. Bibigyan ko para sa'yo. Ay, salamat. Wala kaming ulam ngayon. Salamat. God bless. Kanina nalungit eh. Ito po, ang sinasabi po sa verse 4, number 2, tumanggap ka ng free chocolate sa trabaho mo. Favorite mo ang chocolate, pero naalala mo ang asawa mo na gustong gusto din niya ng chocolate. Muwi kang very excited at binigay mo yung mga chocolate sa asawa mo. Ay, may vaccine. Good morning. Mga masisipag na manggagawa sa umaga nito. Dahil sa inyong kasipagan, panay kayo overtime ng overtime. Ang boss po natin, ako po ay isang inutusan lamang na ipabot sa inyo itong binigay para sa inyo dahil ang boss natin ay may masamang karamdaman sa oras na ito. Pinapabot niya po itong tsokolate na alam niya na paborito niya to. Ito po ay binigay para sa inyo. No, para sa inyo, hindi para sa asawa niyo, kakainin niyo to sa ngayong araw na to. Dahil sa sobrang pagmamahal ng ating boss. Thank you, boss. Sana lagi tayo maging masipag lalo. Kaya mo ito lahat, boss. Yeah. Sandali pala. Yung misis ko pala, kailangan niya, paborito niya rin to eh. Hindi, sabi ng boss natin, kakainin natin yan. Hindi, kailangan niya ito. Paborito niya ito. Kailangan ibigay ko sa kanya ito. Huwag na akong kumain. Sila na lang kumain. Ito po sa verse 4. Masarap na ulam ang niluto mo. Marami kang anak na gutom. Pero naalala mo, yung kapitbahay mong medyo hirap ang sagutan. Ang problema, masulit yung kapitbahay mo sa'yo. Binigyan mo pa rin siya ng luto mong ulam. Luluto ko ng kani-kani para pagkakamay. Bukatan. Salamat. Kakain na tayo. Maghahanap muna ako ng pagkain para meron kang makakain. Oo, saglit lang. Ay, sandali sila na lang pala kami nakatin. Bibigyan natin ng ulam. Kahit kunti lang. Kahit kunti lang. Mas maganda, mainam yung magbigay kaysa magdamot. Kaya kailangan para pagpalain tayo ni Lord, magbigay tayo sa kapitbahay kahit kunti lang. Ako, sir, may ulam ako bigay sa'yo. Kahit kunti lang, magbigay ng happy na. Ay sis, maraming salamat. Gusto na rin yung anak ko. Laki ng anak mo. Tumanggap ka ng free chocolate sa trabaho mo. Favorite mo ang chocolate, pero naalala mo ang asawa mo na gustong-gusto mo din niya ng chocolate. Umuwi kang very excited na ibigay mo yung chocolate sa asawa mo. Maraming
Dahil ko kayo sa trabaho, may bonus kayo. Ay, paborito ko to. Pero mas paborito ng asawa ko to. Siguro, yung isa, ibibigay ko sa kanya. Para kahit papano, matikman niya naman yung chocolate na to. Yan! Ito, ang chocolate. Yung chocolate dun sa trabaho namin. Diba? Paborito mo to? Ano? Naalala mo pa ako. Salamat na.